Tanong lang mga kapatid, kung ikaw ba ay merong isang hangarin at gusto mo itong maabot, kaya lang at the expense na siraan mo ang iyong kapwa. So your success will depend on how you destroy other people. Ito ang nakikita ko ngayon na dapat nating timbangin. Sino ba sa dalawang grupo na ito ang ma-describe natin sa ganitong kalagayan? Sino ba sa kanila? Ito bang grupo ni Hontiveros o grupo ng mga Duterte o mga Marcos? Kasi ang tingin ko ngayon, at ibase rin natin dito, sa mga statement ni Risa Hontiveros dito sa kanilang Akbayan Citizens Action Party 19th Congress. Bago lang ito eh. Hindi ko lang matandaan. Parang 2 weeks ago. Tingnan natin Ang nangyari, parang tatlong grupong nagkakatunggali ngayon na naglalabanan. At bawat sa kanila, merong siraan. Kaya lang, sino sa kaya sa kanila ang masahol na masahol? Tingnan natin. Unahin natin ang grupo ni Duterte. Sa tiningin nyo kaya, ano kayang merong paninira? Siguro, yung sinasabi nilang pulburon. Kaya pakinggan natin itong isa, ang grupo ni Risa Hontiveros. Kasi ito, medyo malaman. Ito mga kapatid. Beloved comrades, to our allies from the Progressive Alliance, To our allies daw, sabi niya, from the Progressive Alliance. Tandaan niyo yung word, mga kapatid, yung word progressive. Ano ba ibig sabihin yan? Patandaan ninyo, Progressive Alliance. DMASA, to our longtime advocacy partners, Our long-time advocacy partners, hindi natin alam kung sino rin ito, mga kapatid, yung sinabi niyang Progressive Alliance, alam ko yun. Pero yung long-time advocacy partners, mukhang malalim ito. Ito pa isa, what a year so far, mga kasama. In Akbayan, we have celebrated major wins this year. The most recent being the complete ban of the Philippine offshore gaming operators. Palakpakan naman po. Ayan. Ang nangyari pala, itong Pogo na napahinto daw, ito daw ay accomplishment ng Akbayan, ng grupo nila. So, kiniklaim nila ito na kanilang accomplishment. Di ba mga kapatid, hindi tama? Kasi ito ay accomplishment ng ating government, hindi accomplishment ng isang party. Kaya dito pa lang talagang makita mo na merong hindi mo makuha, hindi mo arok na kaisipan. At ito ay patuloy pa nating makikita. Tuloy pa natin, mga kapatid. Natin ang isa't isa. Woo! This policy change is particularly significant for us because the entire Pogo industry, one that Duterte welcomed with open arms. Yan. Sinisi na si Duterte, with open arms daw. Pero mga kapatid, alam nyo, itong Pogo ay inisyu lang ni Duterte ng executive order. Hindi ko lang maalala kung ito yung number. Pero dapat itong mga lawmakers na ito, kasi executive order, dapat binantayan nila si Duterte. Ang nangyari, talagang pinabayaan. Kasi sa tingin ko, naghihintay na magkamali yung tao. Nagkamali nga. Although sa panahon niya, hindi siguro nangyari yung ganong klaseng nangyari ngayon. Pero nung wala na siya roon, nag-umpisa na ngayon itong mga magnanakaw, kung sino man mga taong nandyan, na tinake advantage ang weakness ng Pugo at weakness ng mga Pilipino.
At ngayon, tingnan ninyo anong sinasabi niya. Ayan daw, si Rodrigo Duterte ang may kagagawa nito. Ito pa mga kapatid. The manifestation of the system-wide corruption, patronage politics, neo-warlordism, and Ayan, kung ano-ano nang sinasabi, ano? Matindi talaga. Ito yung mga klaseng mga tao na sinasabi ko na, pagka mga progressive, ito yung klase ng mga tao na magaling sa propaganda. At ito rin yung mga tao na hate nila yung mga taong nagpi-perform. Yung mga taong hindi sila pinapansin, hindi sila binibigyan ng pansin, kagaya kay Trump. Ito rin mga tao na ito rin sila. Tuloy pa natin mga kapatid. deep-seated social inequalities still present in our country today. Ang mga karapatang pantao na nilabag ng mga pogo ay kakambal ng pagyurak ni Duterte at ng mga katulad niya sa karapatang pantao at dignidad ng mga Pilipino. Ayan, matindi talaga, ano? Kaya paano kaya tayo nito magkaisa? Sa bagay, sa politika, ganyan talaga siguro. Pero itong tao na to, walang sa bagay, mali din si Duterte. Mga Duterte tinulungan, dapat hindi na nila tinulungan ito masama, sa tingin ko lang masama talaga. Propaganda, wala pa nga silang proof, ayun na. Meron ng paunang mga conclusion, binabato ngayon na ganito ang mga Duterte. Ganito si Duterte at ang kanyang mga kaalyado. Matindi, no, mga kapatid? Ito ay talagang tatak ito na mga red, yung mga pula, yung mga komunista. Mga komunista kasi ito yung talaga nila, yung tatak ng kuwan. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Although, kung pipiliin pa rin ninyo kung sino man yung supporter ni Hontiveros, kung pipiliin pa rin ninyo, at siya talagang manalo, wala na tayong magagawa. Pero at least, ito ay paalala lang in advance, o reminder, o sabihin na nating warning, na pag kayo ay hindi mag-isip ng malalim, sa bagay, kayo lang din, ako, may edad na, tayo mga may edad na, hindi na tayo masyadong apektado siguro, mga kapatid, Pero, nakakalungkot pa rin, nakaka-concern pa rin, kasi kahit papaano, may mga apo, mga anak tayo, maapektuhan in the future. Tuloy natin, That is why it is not surprising that as we expose the crimes surrounding pogos, we also simultaneously uncover the crimes surrounding Duterte. Ayan na. Kaya talaga palang ipinupurso nila itong pugo kasi sa Senado, yung kanilang pwesto ngayon, ito talaga ay makinarya nila para si Duterte ay bagsak ang mga Duterte. Bagay, halata naman din, Pero talaga naman, makikita mo, matindi ang galit ng mga taong ito na nahiyahan tulad ko kay Trump. Si Trump, kinakasuhan kung ano-ano Bakit? Yun na lang. May mga pag-uugali siguro na hindi nila nagustuhan at saka yung kanilang gusto na hindi maibibigay ni Digong. Normally, yung human rights, palagi lang sinasabing human rights. Pero ito ay front lang nila. Hindi talaga totoong ganyan. Ganyan ang mga progressives at ito ang nagiging dahilan sa kaguluhan nila ngayon sa Amerika. Tuloy pa natin mga kapatid, As we try to pin down the personalities who have used pogos for their illicit activities. Ayan na. Illicit activities daw. Ano bang illicit activities kayang ginawa ni Digong? Ewan ko lang. Sana, magkaroon ng liwanag ito. Pero malamang hindi talaga magkaroon ng liwanag. Kasi ang propaganda ng mga taong ito, matindi talaga. Hindi mo maarok
Hindi mo at iwan ko pa, grabe talaga. Kaya mga kapatid, kung ilan man kayo na mga maka-Duterte, dapat magano kayo. Mangumbinsi pa rin kayo ng iba pang mga Pilipino na huwag magpadala sa propaganda. Kung minsan sa mga social media, nakita ko sa yung labanan matindi. Pero pag-aralan dapat upang makita natin kung ano ba talaga ang meron sa mga taong ito. Tuloy natin. We inch closer to the same characters, the same names, the same groups that have long been associated with Duterte and his like. Ayan. With Duterte and his like. Kawawa naman si Digong. Kawawa naman yung kaisa-isa lang sana nating kaisa-isa nating kababayan, taga Mindanao, taga Visayas at Mindanao na pwesto sisirain pa ng mga ito. Samantalang ang kanilang mga kandidato dati, mas maraming nagawang mga kamalian, kasalanan sa ating bayan, hindi man natin pinapansin mga kapatid, Kasi normal lang, nagkamali Pero ito si Digong, malamang may mali din siya, pero hindi yung mali na dapat yung bang gawin siyang parang itag talaga siyang kriminal, Tingnan natin. Duterte's brand of authoritarianism. Ayaw talaga nila ng authoritarianism. Gusto nila yung palamya-lamya. Wala. Pagka ganyan, asahan natin ang sunod. At nakita na natin ngayon. Umpisa na, di ba, mga kapatid? Yung ating bayan na nagsilabasan na naman sa amin sa Mindanao, sa Butuan. Ang dami na. Lumalabas na yung mga drug addict, pusher, at dami pang iba dyan. Kung mawawala si Pugo, ay nako. Baka ibang klase na namang pogo ang lalabas dito. Tingnan natin kung may magagawa ba. One that created a climate of fear, impunity, and violence. Fear, impunity, and violence. Saan kaya roon? Wala naman akong naranasan ganon. Sa amin, gusto pa nga namin yun Baka sa inyo dito sa Luzon, ayaw nyo na ng ganyan. Sige. Pave the way for the pogos to sow horror in our country. To sow horror daw, horror. Kayo lang may kasalanan dyan Nung pagkaalis na ni Duterte, natapos na yung kanyang term, malamya kasi kayo, kaya yan, nagsilabasan itong mga taong ito. Well, wala na dapat sisihin, Pero huwag dapat magsalita ng ganito. Matindi itong mga taong ito talaga Kaya pala, pagka nag-interview ito ng mga kaalyado ni Duterte, para makita mo yung tinatago lang yung sarili. Pinipigilan lang. Pero parang gustong kainin yung tao. Tuloy pa natin. It is distressing that the darkness of the Duterte years still looms large around us. Uy, meron pa pala hanggang ngayon. Kaya pala ganito ang mga mga ugali. Sige nga. Until now, we are still trying to correct all his wrongs, still trying to reverse the damage that he has done. Naku, ano kayang damage, mga kapatid? Maganda nga Nang pumunta ako ng 2 beses akong nabalik sa dito sa Ongpin. Tinanong ko yung mga residents doon. Noon na si Duterte pa. Ang ganda raw Itong huli kong bisita, bago lang, ayun na. Yung mga kalsada, marami na nakaparadang sasakyan. At ang talagang, unti-unti nang bumabalik, yung drugs. So, saan ngayon dito ang pipiliin natin? Yung ganitong situation? O kayong dating kay Duterte? Alam na natin ang sagot dyan. Tayong gusto natin ng law and order, yun ang gusto natin. Pero itong mga ito, mapareho tayo sa Amerika na magkalat yung taong nagda-drugs, nagkalat yung mga taong parang zombie na sa kalsada. Sana wag mangyari, mga kapatid, Mga kasama, this is one of our most important tasks
to continue to hold Duterte accountable. Nako, talaga naman. Yari ka, Duterte. Accountable daw talaga eh. Ano mang crime na ginawa ni Duterte? Liban itong pogo. Pero kahit na, no? Kasi mga agencies naman ninyo ang may problema eh. Yung mga agents ninyo ang hindi nag-perform, hindi hinuli yung mga taong ito, kaya kumalat yung krimen. Ano meron nga? Sige nga. Kaya nagpapasalamat din po ako sa ating lahat na hindi tayo tumigil sa pagkilos mula sa loob at labas ng estado hanggang sa social media pa. Hindi tayo tumigil sa paniningil kay Duterte, lalo na dito, ngayon sa napipintong oras na siya at ang mga alagad niya ay dapat humarap sa International Criminal Court. Ayan na. Pahaharapin daw sa International Criminal Court pa natin. That we must guard closely and intently. Last year, I filed a Senate resolution urging Malacanang to cooperate with the ICC probe. And I know, we also will continue to call on the current president to actually reactivate Philippine participation in the ICC. Tandaan nyo ito mga kapatid ha. Kaya talagang mag-ingat kayo nito sa taong ito eh. Talagang, yung tawag niyan? Doble kara eh. Ito ngayon, sinasabi niya, natutuwa siya kasi magko-cooperate itong administration ngayon para dito sa issue, dito sa ICC. Pero sa isang portion ng kanyang speech, pakinggan ninyo mga kapatid. Tingnan na natin kung saan yun. Tandaan nyo na, The Philippines has historically been at the forefront of advancing humanitarian law and international justice. And it is high time that we affirm our commitment to these values before the international community. I trust that we in Akbayan, together with our allies around the world, can rally more voices and ayun, talaga palang international tong nila eh. Kaya delikado tayo eh. May ugnayan talaga ito sa ito sa US, may ugnayan ito mga kapatid. Merong connection eh. Kaya kung ano yung nangyari ngayon sa Amerika, mangyayari din sa atin ito. Sige lang, tuloy natin. put even more pressure behind the push to make Duterte and his acolytes accountable for their crimes against humanity. Crimes against humanity. Grabe talaga, no? Yung maliit na bagay, sa bagay, no? Ganini, hindi na natin Talagang kanina. Mukhang naman ako eh. Nadala naman yung damdamin ko. Matindi, mga kapatid. Grabe pag nagsalita talaga. Kaya itong mga nakikinig sa kanya, mga bata rin ito, kung ako'y madadala talaga. Magaling magsalita. Magaling talaga. Their sins against the most vulnerable Filipino people. Their sins against the vulnerable Filipino people. Siguro meron, pero hindi humanity, my dear. Pambihira naman talaga to eh. Ilan nila, pero hindi humanity. Diba? Parang massacre na ito eh. Sige nga, tuloy pa natin. Ay, palakpak. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan. Parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Ayun, lumabas talaga. Kaya pala talaga sisirain nila ito si Sara. Ayan, kitang klarong-klaro na. Talagang kaya pala kahit anong kilos ni Sara Duterte, ayun, sige nga, labanan na lang. Okay. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real, present danger. Danger. Kaya pala. Ano to sila?
merong galit at takot. Kaya kahit anong gagawin talaga nila, isubsob nila ito, ibaon. Sige nga. They are supported by one major superpower, China. Ayan. Bakit ba? Kung sa kayo ba, sino bang sumusuporta sa inyo? Di ba US? Ganon lang naman. Talaga naman. Ay, nako. Kaya tingnan nyo ha, tandaan nyo yung sinabi kanina, no? Kasi double-sided, double-faced itong babaeng ito, ay taong ito. Dalawang mukha ito. Tingnan mo ito, ha? Ito, mga kapatid. Participate and be engaged. Kailangan nating palawakin pa ang ating mga hanay. Ito mga kapatid, ito, tingnan ninyo. Ito ang sinasabi kong doble cara ang babaeng ito. Kanina, ina-admire niya, no? Ang presidente ngayon. Pero tingnan nyo ngayon, ang administration ngayon. Tingnan nyo. Na nasa daliri na natin ito. Yan, ha? Pero mas lalong mahalagang igiit ito. Lalo malapit na yung victory nila. Na ang 2025 midterm elections. Yan ang dahilan. Ngayon, naglaho na ang UNITEAM. Naglaho na ang UNITEAM. Excited eh. Kasi nga, nasira ang UNITEAM, itong BP, yung Marcos at saka Juan Duterte. Ito na raw ang pagkakataon nila, nasa mga daliri na nila, mga kapatid. Take this opportunity to take immediate action. Let us all use this time to reinvigorate our base, broaden our alliances, and show the Filipino people that we, the true opposition, can offer a much, much better alternative. Ayun na. Sa bibig ng isda, doon dyan nahuhuli. Talagang ganun pala. Tapos nakikinig pa tayo nitong mga mga hearing-hearing. Yung pala talagang si Duterte lang ang hinahanap. Ano ba yan mga kapatid? Tingnan nga natin itong iba. Tingnan natin itong sinabi ko kanina. Yung sinabi ko naman kanina tungkol nito sa yung Kuan. Yun bang mga nangyari na kung si Digong sinisi nila dahil sa Pogo, meron na naman silang sisihin nito. Itong sunod. Si Digong kasi, pinabayaan lang nila. At sabi may executive order. Ngayon, question na, Nakamarami sinasabi. Ito na naman ngayon, ito si PBBM, maghintay sila. Naghihintay lang Itong tungkol itong mga Afghanistan na mga tao, refugee, na i-process dito sa Pilipinas. Yung refugee, parang gawin tayong refugee processing center. Nako, pagdating ng araw, sisisihin na naman nila ito si Marcos. Bakit? Ang ganitong klaseng promises ng Amerika, hindi talaga mangyayari. Yung sinabi nilang, processing lang kayo. Pagkatapos nito, ang mga taong ito, i-distribute na lang sa ibang mga bansa. Alam niyo mga kapatid, itong Afghan refugees, itong nangyari sa kanila, crisis sa kanila ngayon, pinipersecute kasi ito ng mga Taliban. Kasi itong mga taong ito, mga supporter ito ng mga Amerikano noon. Nung time na merong political conflict sa kanila, So, ang nangyari, di ba pinull out nila ang kanilang base o kayang militar establishment nila doon sa Afghanistan. Hindi ma-evacuate lahat, naiwan ang mga taong ito. Ngayon, naawa daw sila. Ang question dyan, bakit hindi na lang nila idiretso sa Amerika? Bakit kailangan may processing pa? Ang unang dahilan nito, kasi ayaw talaga nila na papuntahin sa Amerika ito. Kasi hindi na nila malaman ngayon kung itong mga taong ito ay totoo ba talagang kaalyado nila. Natatakot din, Kasi kung ganyan, bakit sa Amerika ngayon, open border naman sila kahit sinong gustong pumasok, ini-entertain nila, papapasukin. Itong Afghan refugees, ayaw nila. Kaya ipoprocess muna dito, pagkatapos i-assign kung saang bansa ilagay. Ang problema nito ngayon, narinig-rinig ko, ay merong ilang pamilya na iiwan dito sa Pilipinas. I-attach ko yung video diyan sa baba. Merong kunting clip na iligay ko. May kunting clip, may portion, isang clip na ipakita ko dito na magsasabi
kung gaano kasama itong mangyayari sa atin na mapariho tayo sa Indonesia. Sa Indonesia ngayon, nagre-reklamo na ang mga Afghan refugees. Kasi 3 years na sila roon, ang iba hindi pa nakapunta kung saan dapat sila mapuntang country na doon sila ilagay. Kaya meron ng mga strike doon ngayon eh. May mga protesta na. Nasaan na ang mga promises? Promises ng Amerika na ang sisisihin ito sa sunod, ito na naman si PBBM sa kanyang administration. Tahimik. Ganito mga taong ito eh. Para bang, sige, gawin mo. Pagkatapos niyan. Ganyan yan. Mag-iingat talaga kayo mga kapatid yung kung sinong piliin ninyo. Naku, kung sino man yun, kung pipiliin nyo itong progressive na mga taong ito, madadali talaga tayong lahat. At bagay, kung hindi kayo sumasabaybay sa mga issue ngayon sa ibang bansa, talagang mapupunta tayo roon. Ngayon, ano naman ang isang danger ng mga Afghans na nandito sa atin? Ito kasi karamihan, hindi talaga 100% legit na mga refugees. May hahalo dito na mga Islamist, yung kukunting grupo ng mga Muslim na mga radical na ang gusto nila ay sakupin ang buong mundo. Yan ay sinasakyan din ngayon ng mga tao na gustong magkaroon ng New World Order. Itong ginagamit nilang mga taong ito at idinidispatch ito sa iba't ibang mga bansa. Kaya sa Europe ngayon, ang gulo na. At gusto ng mga Europeans paalisin ang mga taong ito. Bakit? Tumaas ang crime. Yung killing, murder, rape, basta ganun, no? Yung pagnanakaw, tumaas. At dito sa atin, sa Pilipinas, although mas mahirap tayong bansa, posible pa rin na gagawin nila itong base kasi strategic itong Pilipinas. Strategic ito against nitong China at Russia. Ngayon, pag nagpagamit tayo, ang style pa naman ng mga taong ito, ang technique nila, tahitahimik lang muna yan sa umpisa. Example na lang, narinig ko 10 pamilya maiiwan, ma-assign dito sa Pilipinas. Kung sa 10 pamilya na yon, merong 2 pamilya na siningitan ng mga Islamist, tinakot, sama kami sa inyo pag hindi, yari kayo. Anong gagawin ng mga taong ito? Darating talaga dito yan. Kasi ang nasa isip ng mga taong yan, bahala na yung Pilipinas. Total naman, kung kami mapunta ng ibang bansa, wala naman pakialam dito sa Pilipinas. Kung halimbawa, nakasama ng mga yan, and there is another, na naman to, nung Alice Goo na kaso, na makakuha naman ito ng mga benepisyo dito sa Pilipinas, nakagaya kay Alice Goo. Bakit ko nasabi yan? Kasi ang ating mga tao sa Pilipinas, hindi maasahan Hindi mo talaga maasahan. Ang korupsyon, magmula sa baba, ay taas, pati pang baba. Parang sakit na talaga natin ito, na hindi na talaga mai-correct. Kaya pag pumasok itong mga Afghan, na may makasamang mga Islamist, mga trained na, military trained na mga taong ito, aasahan natin. Ako, hindi naman ako, worried. May edad na rin At pangalawa nga, Mindanao kami, doon sa Mindanao, sanay na kami sa gyera. Wala na yan. Parang normal na lang sa amin. Kayo mga taga-Luzon, magiging 2 kalaban ninyo. Merong within sa inyong population, malalabas, i-sprout ngayon, parang binhi ito na unti-unting lumaki, tutubo, lalaki, sisirain ang inyong parang virus ito Ganyan ang technique ng ng mga Islamist. Mag-umpisa silang kukunti. Pero sa unti-unti, ladami yan. Bakit gagamitan nila yung pananakot? Tatakutin. Ikaw ba ngayon, halimbawa, katagalan, may na rin nalaman kang meron palang ganyan sa lugar ninyo, barangay. Magsusumbong ka ba? Sasabihin ka ng mga Islamist, sige, pag nagsumbong ka, buong pamilya mo patay. Sige nga, isipin nyo nga yan. Kahit ako, hindi ako magsumbong. Ba't ako magsumbong? Aalis na lang ako, lilipat ako na ibang lugar.
Kaya kung kayo hindi mag-iingat nito, ito si Renato Reyes, dapat lumabas ka na, Renato, kung dapat mag-rally kayo dyan sa harap ng embassy ng Amerika, sabihin ninyo, hindi po pwede yung iniisip ninyo. Itong presidenteng ito, mahinang-mahinang ito. Saan ba kaya si Renato, no? Dapat ikaw, Renato, lumabas ka. Magaling ka dito eh. Ako, ayaw ko na. Matanda na ako eh. Hanggang dito na lang ako sa YouTube. Wala na akong magagawa eh. So, iyan ang dapat ninyong isipin, mga taga Metro Manila. Mag-ingat kayo. Sige. Ayaw niyong makinig. Akala ninyo itong pinakamagaling ninyong senador. Isa ito sa magpalulublob sa inyo sa putik. At hindi lang putik. Pagka nagkaputik na kayo, ipapatuka pa kayo ng uwak, susunugin pa kayo. Sabagay, bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi ako nananakot sinasabi ko lang. Metaphorically, sinasabi ko na ang inyong suffering ay magiging matindi kung kayo ay hindi mabuksan ang inyong kaisipan. Hindi ako'y bias kay sinong tawag nito, Risa Hontiveros. Kilala ko kasi pag progressive sa kanila, walang hindi uobra yung iron hand. Hindi sila diyan. Ang kanila, yung rights daw ng tao, karapatang pang-tao dapat mangibabaw. Na kahit ikaw ay isang rapist o drug addict o pusher o kung sino man diyan, ikaw ay bibigyan pa rin ng pagkakataon sa society kasi tao ka daw eh. Meron kang karapatan bilang tao. Pero sa ibang bansa ngayon, kung lalo na sa South America, yung campaign nila against sa mga taong ito, mas matindi kaysa Pilipinas. At ang sabi ng kanilang presidente roon, hindi ako makikinig sa inyo, mga ICC kayo. May magagawa ba kayo sa aming bayan na nagiging ganito? Ang Amerika, tingnan ninyo. Makita nyo naman sa YouTube kung gaano nakatalamak ang kanilang drug addiction. Pwede ba rin nating yan sa atin, sa Pilipinas? Kayo din. Hay, mga kapatid. Ang na lang pala, dyan sa baba, sa description, i-attach ko yung link ng videos patungkol nitong nangyari sa Indonesia. Pero siguro, sa dulo, ito ngayon, papakita ko rin sa inyo kung ano ang nangyari ngayon sa Indonesia. At yan ang magiging ending ng video na ito. Area. Dadalhin sila dito, i-relocate sila. Pagka ang sabi ng mga kaibigan natin ng Amerikano, kanila hindi. Yan. Ang sabi ng ating mga kaibigang Amerikano, sila naman i-provide lahat. Ay nako, President Marcos. Ano ka talaga? Ano bang term na tayong gamitin ito? Ang ingot mo talaga. Padali ka talaga dito sa huli. Tingnan nyo. Dati, sabi. Palalampasin ng 1,000 tao doon sa ating kung sakali man ay matutuloy itong request na ito. Ayan, dito lalo pa sa 1,000 tao. Maniwala ka dyan. At saka processing lang daw. Nako, talaga naman. Kawawa talaga tayo, mga kapatid. Tawawang kawawa tayo. Ito pa isa. This former military compound is now home to hundreds of refugees from Afghanistan. There's little to do here but wait and worry. And foreign embassies here calling for refugee rights and to speed up the resettlement process. Then how can they say, go back to your country? Refugees are allowed to stay in Indonesia while waiting to be accepted. Ayan na, di ba? Ayan, nag-umpisa na yung gulo eh. Sabi nung isa, kayo mga Afghan, go back to your country.